Biyahing bakasyon sana pero nauwi sa trahedya. Naaksidente sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX sa Rosales, Pangasinan ang magkakaanak na sakay ng isang van. 3 ang patay at 14 ang sugatan. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pasado alas 9 kaninang umaga, habang binabagtas ng magkakamag-anak ang bahagi ng TPLEX sa Barangay Tumana West, Rosales, Pangasinan, biglang pumutok ang gulong ng sinasakyan nilang van. Sumadsad pa ito sa barrier ng expressway. Sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot ang van. 3 ang nasawi, ang 76 anyos na babae at 2 lalaki na 30 at 32. Sugatan naman ang 14 pang sakay ng van, kabilang ang driver. Ang tansya ko doon is na overload kasi yung gulong ng mga pan lang yun 14, 15 ang sakay niya dami, 17. Siyempre long distance ma'am, hindi siguro na kaya ng gulong, pumutok. Base sa investigasyon, galing Caloocan ng magkakamag-anak at papunta sana sa Manawag para magsimba. Nananatili sa Urdaneta City District Hospital ang mga biktima na tumanggi na munang humarap sa kamera. Pero kwento ng isa sa mga sakay, 5 beses nagpagulong-gulong sa kalsada ang van. Maayos naman daw ang takbo nito noong una hanggang sa bigla na lang pumutok ang gulong. Hindi rin nila inaasahang papali ang gulong dahil bagong bili ito. Ipapabless din daw ang van sa simbahan. Nakatakdang iuwi sa Caloocan ng labi ng mga nasawi. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok, 24 oras. Sa Maynila, motorsiklo ang pinagdiskitahan ng nakaw in tandem na suspect na menor de edad. Kung paano sila nahuli, alamin sa pagtutok ni John Consulta. Sa kuwang ito ng CCTV sa Binondo, Maynila, nitong February 3, makikita ang paglapit ng 2 lalaki sa isang nakaparadang motorsiklo. Maya-maya, habang nakabantay ang isa, lumapit na sa motor ang isang lalaki at tuluyang napaandar at natangay ang pinuntiryang motorsiklo. Madaling araw ito. Yun dun sa natin, sa may-ari, lagi niyang pinaparada doon at kumpiyansa na rin siya. Kaya lang, medyo maluwag na yung Sosyano, lalo pang paluwag siguro dahil marurunong itong mga kumuha nito. Kaya madaling na itakas itong motor. Sa operasyong ikinasa ng Manila Police District o MPD sa Baseco sa tulong ng isang impormante, natuntun ang kulay orange na motorsiklo na ipinasok sa kwarto ng isa sa mga suspect para maitago. Nakilala rin ang 2 suspect na pawang mga menor de edad. Hindi na nakuna ng pahayag ang 2 suspect dahil na-turn over na sila ng MPD sa DSWD. Paalala naman ng MPD sa lahat ng mga motorcycle owner, pinaghirapan nila yan mga motor na yan So magdagay sila ng dobleng security, ilak pa natin, dagdagan pa natin para hindi agad basta-bastang mananakaw ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Matapos ang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, rollback naman ang inaasahan sa paparating na linggo. Sa tansya ng Uni Oil, may bawas na 60 to 80 centavos per liter sa presyo ng gasolina. 20 to 30 centavos kada litro naman ang tapya sa presyo ng diesel. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na may inaasahang rollback dahil sa pagtaas ng produksyon ng langis sa Amerika at pagbaba ng demand doon sa petrolyo. Mas pinalakas ng Pilipinas ang ugnayan sa Amerika kasunod ng maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Lumahok dito ang barko ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar at barko ng US Navy na USS Gabriel Giffords. Ito na ang ikatlong maritime activity ng Pilipinas at Amerika sa WPS. Kabilang sa mga aktibidad ang passing exercise, communication exercise at division tactics para mapabuti ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng 2 pwersa. Ang kay Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, ang MCA ay malinaw na senyales na may katuwang ang Pilipinas sa pagresolba ng peace and security sa rehiyon. Painit pa ng painit ang mga tagpo sa top-rating medical drama series na Abot Kamay na Pangarap. Papasok na rin dyan ang singer, actress at reservist na si Geneva Cruz. Yan ang chika ni Katati Bayan. Malapit
na araw ng mga puso pero work mode daw muna ang singer-actress at reservist na si Geneva Cruz. Ang gusto ko talaga is, yun nga, to build my dream rest home with my daughter London and Heaven. Close to nature, it's mga bundok. Hindi naman daw bitter si Geneva sa Valentine's Day dahil meron siyang pre-Valentine Queen of Hearts concert sa Olongapo. Papasok din siya sa top-rating medical drama series na abot kamay na pangarap bilang si Irene Benitez, ang una at legal na asawa ni Doc Carlos Benitez played by Allen Dizon. Isa siyang babae na nagmahal din, taga Vegas. Doon niya nakilala si Carlos. It's exciting kasi ang sabi lang nila sa akin, magdala ka ng mga pangginaw, panglamig. Sabi ko, bakit? Yun pala kasi, taga-Amerika pala. Pero is it over na nga ba for Carlos and Lynette played by Carmina Villaruel? Hindi namin alam, hindi pa namin sure lahat. Kasi lagi nga sinasabi, lagi kaming hand to mouth kung ano yung darating na script, kung ano yung bibigyan sa amin ng mga writers. Exciting pa rin, di ba? At least maraming nangyayari sa karakter ni Doc Carlos. Nung nalaman ko nga na si Geneva yung magpa-play nung role niya, nakaka-excite kasi it's something new kasi never pa kami nakapag-work together. Kung babanggitin yan kahit kanino. Ano naman kaya ang reaksyon ni Allen na maraming nadadala at inis na kay Doc Moreno? Kahit na sabihin mong artista lang kami, pero siyempre sa totoong buhay, pag sinabi sa iyo, parang siyempre may konting may konting sakit din, may konting nasasaktan din kami siyempre. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Lalaking sinita sa checkpoint, card na kamukha ng driver's license ang pinakita. Patay naman matapos mabagok ang isang lalaking sinuntok sa Camarines Sur. Paspasan natin ay iba pang mga balita sa probinsya. Lalaki sa Camarines Sur, nabagok ang ulo matapos masuntok. Patay ang suspect. Umaawat lang daw noon sa away ng biktima at live-in partner nito na pinsan ng suspect. Base sa investigasyon, may dala ring patalim ang biktima nang mangyari ang insidente. Panandaliang nakulong ang suspect pero pinilaya matapos makipag-areglo. Panday, patay matapos bugbugin ng sariling pamangkin. Nasa birthday party raw at parehong lasing ang magtsuhin nang mangyari ang insidente. Paliwanag ng suspect na humingi na ng dispensa, dinipensa lang niya ang sarili nang suntukin siya ng biktima. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa bangkay para malaman kung atake sa puso o pamabugbog ang ikinamatay nito. Motorista nagpakita ng drinking license imbis na driver's license sa checkpoint, nakatikim ng sermon sa LTO. Paliwanag ng driver, hindi raw ito sadya. Lubhang magkahawig kasi ang itsura ng drinking license sa lehitimong driver's license. Katuwaan lang daw kaya siya mayroong ganito, bagay na hindi sinakyan ng LTO. Dagdag ng LTO, pwedeng kasuhan ang mga gumagamit ng ganito dahil maaari itong ituring na tampering of fake license. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, umiiral pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang northeast monsoon o hanging amihan. Nagpapaulan yan sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Batanes, Cagayan, Kalinga, Apayao, Isabela, Aurora, Quezon, pati na sa Metro Manila. Easterlies o ang mainit na hanging galing Pasipiko naman ang magpapaulan sa Bicol Region at natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, makakaranas ng light to heavy rains sa northern at eastern section ng Luzon. Kalat-kalat na ulan naman sa Visayas. Habang sa Mindanao, umaga pa lang ay asahan na ang malalakas na ulan pero hihina yan pagdating ng gabi. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan at may posibilidad din ng thunderstorms. Tila nag-aalangan sa pagtawid sa kalsadang Asong yan sa Tulunan, Cotabato. At nang bumalik ang aso, sakto namang may paparating na motorsiklo kaya nabangga siya. Natumba ang motor na may sakay na 2 tao at nadaganan pa ang aso. Galos yung tinamo na 2 angkas habang napuruhan sa paa ang aso. Inaalam pa kung sino ang nagmamay-ari sa aso. Kaawa-awa naman ang sinapit ng isang aso na nabiktima ng hit and run sa Kidapawan City. Tatawid daw sana ito ng mabundol. Kitang duguan at hindi maigalaw ang 2 paa ng kawawang aso pero pilit itong pumunta sa gilid ng kalsada.
Agad naman siyang sinaklolohan ng ilang residente habang hinihintay ang rescuers. Inoobserbahan na ngayon ang aso. Bukod sa Chinese New Year, umuusbong na rin ang iba't ibang pakulo para sa Araw ng Mga Puso. Gaya ng dinner sa ere. At mula sa Santa Rosa, Laguna, nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Ivan, pinili nga ng ilan nating mga kababayan na i-celebrate ang Chinese New Year sa isang theme park dito sa Laguna. At bukod dyan, may ilan na rin tayong mga kababayan ang nag-advance na ng kanilang Valentine Day celebration ngayon dito. Mapuno ng saya, tawanan at bonding. Goal iyan ng mga nagpunta sa Enchanted Kingdom ngayong Chinese New Year. Naniniwala kasi ang ilan na kailangang salubungin ito with good vibes para buong taon lucky. Kailangan we are strongly together with the family. That's why hindi lang kami but yung other family friends are here, relatives are here also. Bukod sa pagsakay sa iba't ibang rides, may Chinese New Year celebration din dito. Siyempre, kasama ang Dragon Dance performance. Excited naman po kami manood para po mamaya sa mga programs ng Chinese New Year. Inaabangan ko po yung Dragon Dance mo mamaya. Once in a lifetime din, tsaka na long distance. So minsan lang kami magkasama-sama. At dahil nalalapit na rin ang Valentine's Day, ang ilan, in advance na ang kanilang Valentine's celebration. Masaya tayo for today's video kasi advance Valentine's Day celebration. Kasi mahirap magkipagsabayan sa Valentine's Day talaga kasi may pasok din yun. May pakulo naman ang theme park para sa lovers, ang Enchanting Dinner in the Sky, kung saan pwedeng mag-dinner date ang mga magkasintahan sa loob ng Wheel of Fate. Pwede po ang mga couples and also mga friends or groups ay magkaroon ng exclusive dinner while on the Wheel of Fate. So this is something very unique and hopefully very magical dahil ginagawa lang po very uniquely sa Enchanted Kingdom. So it's a Japanese-themed dinner where you can get the best views. Para naman sa mga magsing irog na naghahanap ng mapupuntahan dito sa theme park, subukan nyo raw itong Alcatraz dahil kapag pumasok kayo sa loob, tiyak raw na mapapayakap at mapapahawak sa inyo ang inyong mahal sa buhay. Pero sa mga adventure junkie, nariyan pa rin ang Disco Magic, Space Shuttle at Extreme Tower Ride na talagang mapapayakap kayo sa inyong kadate. Ivan, patuloy naman ang pagdating ng mga namamasyal ngayon dito sa theme park. Alamang oras naman ay magsisimula na ang Chinese New Year celebration ngayon dito. 7 p.m. naman magsisimula rin ang inaabangan ng lahat na fireworks display. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Mga kapuso, finally! Eto na si Nelson. Pangarap ni Taylor Swift matapos makita in person ang kanyang idolong si Taylor Swift. Dumalo ang Filipino drag artist na si Mac Coronel sa isa sa Eras Tour concert ni Taylor sa Japan. Suot niya ang floral dress na gaya ng isinuot ng global pop superstar sa 2021 Grammy Awards kung saan siya nanalo ng Album of the Year para sa Folklore. Wala raw paglagyan ng saya ang Swiftie Heart ni Taylor Swift. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, nagulat po ang pamilya na isang bata sa Caloocan na inutusan lang sanang bumili ng gulay. Imbes kasi na pechay, mga kuting ang inuwi niya. Ang kwento ng ate ng 9 na taong gulang na si Jared, pinapabili nila ang bata ng pechay malapit sa palengke. Pero pagbalik ni Jared, may dala na itong not just 1, but 4 rescued kittens. Naawa raw kasi ang bata nang makita niya sa palengke ang mga kuting na mukhang nagugutom. Kinupkup na rin nila mga bagong kuting na pinangalan ng Mallows, Dutch, Rocky Road at Pechay. Bumalik din daw si Jared sa palengke para bumili ng pechay. Di raw ito ang unang beses na nag-rescue ng kuting si Jared na may alaga na palang 100 pusa. Wala palang kahilig-hilig sa pusa ito si Jared.
At least bumalik siya para bilhin yung gulay. Sumunod pa rin. Oo. So, kompleto ang nabili sa palengke. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.